Magandang hapon po and welcome to the free webinar brought to you by Vame Philippines. Hi everyone, I'm Blessy. Ako po ay isa sa mga social media manager ng Vame Philippines and I'm with my beautiful partner. Introduce yourself, ma'am. Good afternoon, Wonder VA. So happy weekend, everyone, and hi to my very beautiful partner, Blessy. Welcome to our free weekly webinar. Thank you, ma'am. Kamusta naman ang ating kalagitnaan na agad tayo ng buwan? Ang bilis, no? Parang Oo nga kaka-New eh. Year lang. Parang patapos na yung January in 3 seconds. Parang ganun. Oo, parang pumikit ka lang and then boogs. February na pala next week. Ay, Ay, may ka-partner na ba? Lahat. Maghanap uy, ang na para bilis. ma-prepare sa Valentine's. Oo, ma'am. Ang lamig ngayon, no? Sabi nila 9 degrees Hmm. daw sa Baguio ngayon. Oh my God. Kaya Wow, nagkakasakit, maraming may sipon dahil pabago-bago ng klima. Tapos yun nga, sobrang lamig. totoo. Pero hindi naman tayo magpapatinag sa mga ganyang panahon. Bilang Pilipino, uy, patuloy at nagpapatuloy tayo sa buhay natin. Di ba, ma'am? Ayan. So everyone, welcome po dito sa ating webinar ng Vain Philippines. I hope okay po kayong lahat at paramdam nyo naman na okay kayo. Pwede pong mag-heart-heart naman kayo kung Hard. okay kayo. Pag hindi kayo okay, pwedeng sad. Uy, chinek. Chinek kung okay o hindi. Ay, madami Uy, pa. ang dami. Okay, sige. Wow. Nice one. Hello, hello everyone. So before mag-proceed sa pinaka-reason bakit tayo nandito ngayon, siguro naman alam ng lahat, no? Kung ano yung sinasalihan nila, di ba? So meron na kayong idea ano bang mangyayari. Pero before that, bigyan na rin tayo ni ma'am ng idea sa house rules ng Vain Philippines. Yes, bago tayo mag-house rules, merong bumati dito si Uy, Alma Antones sa ating Suki. Good afternoon po, Ma'am Bless and Ma'am Glenna. Hi, Alma. hi. So, makinig po tayo lahat. Ito po ang ating house rules. Unang-una, no bashing, no harsh words. So, please be kind to one another. We don't know what we are like going through, yung iba. So, yeah. And then, makipag-communicate lang po tayo using kind words, okay? So, number two, please use the Q&A tab for the questions. Type in here whatever like questions relevant to our topic, which is funnel building. And then the chat box for the use of panelists for us to send links and then certificate links para mamaya. Okay, or any announcement. So, sa Q&A tab lang po kayo makakapag-chat para masend nyo sa amin kung ano yung gusto nyo sabihin. And then, please rename us for us to, please rename your Zoom name with your proper name for us to recognize you properly. That is for the purpose na may erase man kayong concern para sabihin na this question is coming from Alma and also para mamaya may palaro tayo. Bumalik ang palaro. So, pag kasi napunta yan, anonymous yan, anonymous attendee. Syempre, wala namang anonymous attendee na lahat pwedeng mag-claim kasi naka-anonymous attendee. So, make sure na nakapangalan kayo ng tama. Okay? So, please stay until the end para makuha ninyo yung link at para mabigyan namin kayo ng certificate na binibigay naman natin within this week. And also for those na hindi naman po makakaabot, don't worry, recorded po itong webinar natin and pinapost po ng ating magandang si Blessed every Wednesday sa ating YouTube channel. And also, we are live in Facebook. So kaway-kaway sa mga nasa Facebook live, sa mga gustong magkaroon ng free certificates, pasok lang po tayo, nakapost sa ating FB page ang link. So, we're still, hindi pa limit. So, pasok lang. Pasok mga suki. That's all for me, Blessy. Back to you. Thank you, ma'am. Oo nga, pasok kayo dito. Sayang naman, di ba? Yung Yeah. opportunity natin na to na magkaroon din ng natuto ka na meron ka pang free certificate, 'di ba? Na magagamit mo talaga as a virtual assistant. And yung learnings talaga yung mahalaga dito, yung matututunan natin at mapapakinggan natin ngayong araw. Ayan, so yung mga nasa Facebook, may link na din po na nakapost dyan sa ating Facebook, also on Instagram. So, kung meron kayong gustong i-invite na gusto rin matuto magsimula, ang paano bang mga gagawin sa niche na to na nakikita nyo naman sa aming screen, no? Ang ganda nito, guys. Sobrang interesting ng topic natin ngayon na isa sa mga
nagbo-boom na ngayon din na niche as a virtual assistant. So, siguro wag na natin patagalin to, ma'am. I-introduce na natin agad-agad yung speaker natin for today para makapakinig na tayo. So guys, i-ready nyo na yung notebook nyo, kung social kayo, iPad, kung yan kayo nagdo-notes. Ayan, Paper. yung mga questions, i-ready nyo na kasi itong mga ganitong free webinar, yung isa sa makakatulong talaga sa atin. Alright? So, it is an absolute honor to introduce our guest speaker for today na merong talagang nakaka-inspire na story na for sure ay makaka-relate ang marami sa atin. So, after spending nearly 6 years po siya sa corporate world, natagpuan niya yung sarili niya sa crossroads in the late 2023. So, instead na magpatalo siya sa mga challenges na nagho-hold sa kanya, ay talagang tinayuan niya ang mundo ng digital products and freelance funnel building. So, starting with zero knowledge, so wala talaga siyang idea sa niche na to about sales funnels, pero itong speaker natin ay nagtook ng initiatives to learn and grow kagaya mo ngayon na nandito, na nakikinig, na kahit hindi mo alam yung gagawin ay patuloy kang nagpapatuloy na makinig at mag-join ng mga free webinar. And to that ay yung hard work niya ay nag-paid off. So today, nandito ngayon yung ating guest speaker para i-share hindi lang basta yung storya or yung journey niya, but also to share her expertise and yung mga strategies na ginawa niya para makatulong sa success ng ganitong field, which is funnel building. So without further ado, please join me in welcoming our guest speaker for today. Paulalan po natin siya ng warm virtual clap, heart, and celebrate our guest speaker for today, Ma'am Josh Galindez. Come on, guys! Yan. Virtual clap and hearts. Good afternoon. Hi everyone. Yeah, ang dami oh. Good Paula. afternoon everyone. Hello po. Yan, welcome ma'am. Sobrang Thank interested na you. talaga sila ma'am na malaman ang yung story, ang yung journey. So before that, baka pwedeng mag-share ka naman ng konting ano lang, sharing about paano ka nagsimula dito sa journey na ito. Okay, so yun nga, like you've said earlier, almost 6 years ako sa corporate, tapos suddenly bigla ako nawalan ng work. So that's around November 2023. And alam ko naman may mga makaka-relate, even VAs, mga VAs, freelancers, mga corporate employees na ang super super hirap maghanap ng work ngayon. So hindi naman tayo pwede matenga, 'di ba? Hindi tayo Yes. pwede matenga na ay wala tayong pinagkakakitaan, lalo na ngayon sa standing ng economy natin, 'di ba, na tumataas lahat ng mga bilihin, lahat ng bills. So, ako nakahiwalay, nakabukod kami ng husband ko. So, imagine nyo na lang talaga yung expenses, yung bills. So, yung mawalan ng isang walang work, ang laking gap na agad nun sa salary, sa mga pang gastos. So what I did is may nakita akong course. So tinry ko siya about digital product selling. Pero before I tried it, siguro it took 2 to 3 weeks before ako nag-decide mag-try kasi kumbaga lalabas ako sa comfort zone ko. So it would mean na makikipag-usap ako sa ibang tao, magbebenta ako online. It means na mas babad pa talaga ako sa tawag dito, sa PC or sa laptop kasi syempre mag-aaral ako, I will be creating contents, products, lahat talaga as in, versus sa ginagawa ko before na tipong 8 hours lang naman ako sa work. So, kinonsider ko yung tatlong yun kasi yung tatlong yun talaga yung ayaw ko. Para bang lalabas ako sa comfort zone ko. And ayun, after 2 to 3 weeks, kahit sabihin kong gagastos pa ako ng para lang sa course, nanghirap pa nga ako sa mom ko noon. Sabi ko, hindi, hindi, kaya ko to, kakayanin ko to. And ayun, tada, nandito na ako. Tapos natutunan ko na din yung funnel building. I was able to help tons of clients, international and locally. So yeah, yun na.
Yes. So, dapat may tapang ka talaga na lumabas sa Mm. comfort zone mo at saka harapin mo tong digital world, di ba? Yes. Yes. Ayun, ang daming nag-heart at nakaka-relate din talaga dun sa na-share ni Ma'am Josh. So, wag na natin patagalin, Ma'am, no? Nagsimulan na natin agad. Ano ba tong funnel design, funnel building? So, the floor is yours, Ma'am Josh. Go ahead. Okay, I'm gonna share my screen. Thank you so much po. Ayan. Ayan. Pwede ba mag-heart yung mga nakakita na ng screen ko? Kung makikita ko nag-heart kayo. Ayan, nag-heart sila. Okay, sige. So, first of all, good afternoon, everyone. Welcome to this webinar wherein we'll tackle about funnel building. So, funnel building, your roadmap to a successful VA career. So, welcome. This is where we'll explore the exciting world of funnel building and how it can catapult your virtual assistant career to new heights. Okay, first of all, what is a funnel? Ang funnel po is a step-by-step process na nag-guide sa isang tao through a journey like product awareness. Like if ever may binibenta kang product or may in-offer kang service, so pwede mo gawa ng funnel yon. So example, uh, may binibenta kang product, typically toward a specific goal like making a purchase, signing up for a service, or performing any desired action. So basically, magiging customer or client ka. Okay? So it's commonly used in marketing, sales, and digital strategies. So siguro mga nakaraan na encounter nyo, ano ba yung funnel building, ano yung funnel design? Kasi alam ko sumisikat na ngayon yun sa TikTok. More people are becoming curious about funnel building kasi it's a niche na hindi pa masyadong, tawag dito, hindi pa masyadong kilala. So wala talagang idea yung mga tao. But kapag nalaman na nila kung tungkol saan yon, as in ginagrab na talaga nila. Like tinatry na nila agad-agad. Kasi, to tell you, funnel building, funnel design is really an easy niche. Kumbaga, madali siyang gawin once na na-master mo na siya. You can also make it in a short time. So, hindi siya yung time-consuming type of work like other niches. So, yeah, ayun. Next is how does it help businesses? So, paano nga ba nakakatulong ang funnel sa businesses natin? So, for example, lead generation. So, sino ba dito? Can you raise your hand? Yung may mga niche na lead gen. Ayan. Teka lang, hindi ko nakikita yung aking, ano, pinagtataas ba? Ayan, sige. Kung walang nagtataas. Ayan, sige. So, lead gen. Funnels effectively attract and capture potential customers. So, nurture natin ang customers natin through a series of stages until they became paying clients. So, one good example na pwede nating i-link when it comes to funnels is lead magnets. So, for example, you're selling a course. So yung course mo is, let's say, about social media management. And then you have this 20-page ebook lead magnet about social media management. Talagang basic to intermediate lang yung tinuturo. And gusto mo siyang ibigay ng libre. Ang magiging kapalit nun, when it comes to lead generation, is getting their name and their email address. And saan natin gagamitin? So let's say, nag-sign up na sila sa lead generation natin. Sa ebook natin, nakuha na nila. Tapos nakuha na din natin yung email and name address nila. What will happen next? So there is one thing that you can do, make use of yung email address nila and name. Yun yung email marketing. So, yung funnel natin is talagang linked to email marketing. Paano siya nangyayari? So, when we get the email and the name,
email address and the name, what happens is, pwede na tayo mag-send ng series of emails to those customers. Pwedeng bumili na sila or hindi pa sila bumibili. They will either get emails wherein you can send newsletters, campaigns, you can offer your products, you can let them in your community. So basically anything, kumbaga, from the word itself, email marketing. Para bang nagbenta ka through emails. So that's another niche. If familiar kayo, that's another niche. So, padami pa talagang niche na pwedeng isalpak sa funnel. Kumbaga si funnel nasa gitna, madami pang niche na pwede niyong i-connect doon. Okay. So next is conversation optimization. So by streamlining the customer journey, funnels ensure a smoother path for prospects to convert into loyal customers. So what do we mean by this? Actually, the goal of a funnel is to convert. What do I mean convert? Ayun nga, kapag ka may binibenta kang product, ang gusto mo is mapabilim sila. So that's what I mean by convert. Or kapag ka may ino-offer kang service, ang goal naman ng funnel mo is maging client sila. So convert pa din. Okay, so you can streamline the whole process by having your own funnel kasi may mga stages pa yan. And yung stages na yon, later on natin siya i-discuss. So, yung stages na yon, dun mo malalaman kung saan tumitigil sa pag-view yung mga customers. Like, may kilala nyo or magagamay nyo talaga kung paano what do you mean, paano mo malalaman kung saan tumitigil yung mga customers sa pagiging interested. Kasi sa una, kailangan makuha mo yung interest nila. Okay, so later on, we'll discuss the stages para mas maintindihan niyo. And lastly, for sales growth. Ayan. Well-designed funnels help businesses increase their sales volume and build a solid customer base for continued revenue streams. So, hindi naman kasi porket they bought your product once, hindi na sila makakabili or like yun na lang yung ibebenta mo. Kasi after all, sa lead generation pa lang, kaya mo na kunin yung email and name address nila, 'di ba? So you can send them a stream of emails wherein you can send campaigns, newsletters, new products, new courses, talagang literal kahit ano. So that will increase your sales volume and magkakaroon ka ng sarili mong customer base. Let's say sa pag-release mo ng funnel mo, nakabenta ka ng 20 products in just 1 week. So 20 customers na agad 'yon. Ina-nurture mo sila through email marketing, and then, syempre later on, if you want to add more products, you can offer it to them through email marketing. And then, mas alam mo yun, yung maging loyal customers na sila. Okay? So, any questions here sa 2 slides natin? Sorry, hindi ko nakikita yung mga questions. Teka lang. Siya. So far, wala pa namang question. Okay, sige. Let's proceed. Okay pa ba ang lahat? Mag-heart naman po if naiintindihan and okay naman. Kung naiintindihan, heart naman kayo dyan. Daming heart. Yeah, thank you. Thank you so much. Okay, so let's move on to types of funnels. So, hindi lang tayo stuck with one kind of funnel, 2 kinds of funnel. Actually, these four funnels, 4 types of funnels, hindi pa to yung ending. Like, ang dami pa talagang types of funnels, but we will discuss only these 4 kasi ito yung literal na gamit when it comes to any type of business. Okay? So, first of all, sales funnel. So, ito talaga as in, yung pinakagamit. So, if you're selling a product, if you're selling a service, you will need your own sales funnel. So, it guides potential customers through awareness,
interest, decision, and purchase. So, ito yung structure. Ito yung structure na sinasabi ko no kanina. So, later on, i-discuss natin siyang mabuti. Next is lead generation. So, it captures information about potential customers. So, kukunin natin yung email addresses nila and names. Pwede din mga country. So, depende. Depende sa type of business. In exchange for a free resource. So, yung free resource natin is the lead magnet. So, pwedeng ebook, pwedeng free trial sa kung ano mang software or app, um, free one-on-one consultation if ang ino-offer mo is service. So, yung mga ganon. Talagang in exchange talaga. Next is webinar. So, like yung ngayon, di ba? Nagka-conduct tayo ng webinar. So, thank you so much po sa VAME Philippines. So, thank you so much. Ayan, pwede tayong gumawa din ng funnels for that. And, yun nga, designed to promote and host webinars that educate and sell. So, ito, consider this webinar as a type of webinar funnel. Ayan. And lastly, Tripwire. So it offers a low-cost product upfront to gain customer trust and lead to higher value sales. So, para siyang, para bang medyo parehas siya sa lead generation. Except lang yung, kukunin natin yung name and email address nila. Kasi, consider nyo yung ebook na ipapamigay natin for free. So, para siyang low-cost product din. So, pwede din kayo gumawa ng ebook, pero hindi libre. Let's say, ang target nyong bentahan is international. Let's say, yung ebook mo lang or social media template mo lang. It depends sa ano it depends sa niche nyo. Tapos, ibebenta nyo siya na $5 to $10 lang. Kasi yun, low ticket yun. When we say low ticket, ibig sabihin, mura lang talaga yung product or yung service. So, pwede kayong gumawa for the meantime ng murang product lang. And then later on, like let's say after ilang months or after a year, saka nyo sila o-offeran talaga ng mahal na. Kumbaga, para bang trial siya or like preview ng kung ano yung offer nyo na maganda sa susunod. Okay, so gets naman po ng lahat sa types of funnels. Gets naman. Ayan, napindot ko na yung Q&A. Ayan, may question kanina si Jocelyn. What tool is used in designing, making a funnel? So later on, i-discuss din natin yan. Okay. Next is, kung wala ng questions, so this is the funnel structure na diniscuss natin kanina. So yung action, yun din yung purchase. Ayan. So, kumbaga yung funnel talaga is yung embudo, yung ba tawag doon? Embudo. So, yung finifilter natin yung liquid para mas madali siyang pumasok. So, bang ganun din talaga yung visual representation niya. So, first of all, sa pinakataas is the awareness. So, dito tayo nag-a-attract ng potential customers natin through various channels like social media, sa mga ads, content marketing, pwedeng, ano pa ba? Ano sa mga search engine, 'di ba? Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Technically, yan talaga yung mga ginagamit natin at doon tayo nakakakuha ng mga leads, ng mga magiging interested sa in-offer natin. So, awareness. Ang goal natin is to attract potential customers. So, siguro nakakita kayo sa tawag dito. Siguro nakakita kayo sa Facebook before ng mga ads, 'di ba, nakalagay sponsored. So, medyo mahaba yung mga nakalagay doon tapos may ino-offer sila na course or may ino-offer sila na webinar. Ayun, ads na 'yon. Tapos ang link na mapupuntahan nyo doon is basically a funnel na din talaga. So, para siyang
pwedeng sales funnel, pwede ding lead generation funnel. So, it depends sa niche or sa product or sa service na in-offer. So, yun ang tatandaan natin from the word itself, awareness. Awareness talaga ang kailangan nating kailangan maging aware yung mga potential customers natin dun sa product natin or sa service natin. Next is consideration. So, si consideration para siyang interest. Ayan. So, engaging potential customers with valuable content, nurturing their interest, and building trust. So, dito, sa part ng consideration or ng interest, super dami niyong pwedeng yung gawin to get their interest. Kasi let's say eto sige, punta na tayo dito sa funnel ko. So this is the funnel I use para mas ma-visualize nyo yung sinasabi ko. So this is the funnel that I use to promote my course. So interest. Kapag ba nabasa nyo to, what comes into your mind? Since hinighlight ko yung mga words na to, what comes into your mind? Can someone answer sa chat? Nakuha ko ba yung interest nyo about sa earning 5 figures monthly? Or, ayun. Sige, wait ko yung chat nyo. Income, yes, tama. Earning, yes, tama, earning. So, earning talaga. Strong hook yung 5 figures. That's right. Ayan. So, yung mga marunong gumawa ng hook dito, that will come in handy when creating your own funnel. Kasi, yun talaga yung kailangan natin to get the people's interest. Yes po, may AIDA din sa funnel. So, yun talaga yung pinaka-structure ng funnel natin, yung AIDA framework. More pay. Sino bang hindi matutuwa sa more pay, di ba? Ayan. So, thank you so much for answering. So, lahat ng sinabi niyo is tama. And the reason that I highlighted and itemized yung mga, ayan, yung guide and the 5 figures, it's to get your interest, to catch your interest. Kasi, ang in-offer ko talaga is yung ultimate guide to earning 5 figures monthly. Like, sino bang ayaw ng mag-earn ng 5 digits monthly? Like, kunwari, employee ka sa isang corporate company. Tapos, sinasahod mo is like, okay naman. You're able to pay your bills, sustain your lifestyle. Pero mas gusto pa natin ng mas malaki, di ba? Like additional income, side hustle. Um, income, side hustle. So, mas gusto natin yun kasi yung economy nga natin is talagang pataas ng pataas. So, hindi siya yung ano ba na yung sweldo natin as an employee uh later on hindi na siya sasapat unless na lang kung sobrang sipag ng mga companies mag-increase, 'di ba? Pero it's not hindi naman ganon yung nangyayari for all companies. Para bang bihira lang yung may mga increase na malaki. Minsan nga may increase na ano ba, 3% lang. So, ako naranasan ko yun sa corporate. So, ano yun, nakakalungkot. And sa panahon ngayon, as much as possible, if kaya naman natin magkaroon ng side hustle, like pag-VA, pag-freelance, so, ano na yun, super goods na yun kapag nagawa nyo na siya. Kasi, it means challenging yourself, it means more pay for you, more income for you. It means a better lifestyle. Magugustuhan mo na mabibili mo na yung mga gusto mo. Kaya na. May question si Vincent, it's funneling similar to upselling? Yes. Meron tayong mga upsell parts sa funnels. So later, ipapakita ko yun sa inyo.
Ayan, may question si VA Alma. What is the difference po between a landing page and a website? So sige, take note ko na lang later yan, yung, yung question mo para masagot ko. Kasi pang Q&A talaga yung question mo. I-discuss natin siya later, okay? But without But yes, yung question mo kanina na pwede po mag-create ng landing page without graphic design experience. Yes. Yes, that's possible. Okay, let's move on. Kung naintindihan na po lahat na ay dito sa consideration or interest, so let's move on to decision. So, guiding potential customers towards a decision, offering clear calls to action and overcoming objections. So, sige, magpapakita ako ng isang part pa, decision. Ayan. So, um, sige, i-zoom natin to para mas mabasa niyo siya. So, for example, nakabasa kayo ng ganito, na nalaman niyo na about sa course na to or gusto niyo matutunan yung funnel building, ganon. Tapos nabasa niyo to. Like, just imagine how incredible it would be if natutunan niyo yung funnel building, all about funnels, and magkakaroon kayo ng diverse range of clients with unique needs leading to higher project rates. So that is 100% possible. Ako nagsasabi sa inyo. Kasi may mga clients 'di ba na coaches, may mga clients na entrepreneurs, may mga clients na let's say ano bang tawag doon? Yung mga magaganda talagang profession like mga lawyers, mga doctors. So, ayun. Y- You can cater all of those clients kahit magkakaiba pa silang lahat. Kasi as long as they want to market something, they want to sell their product, they want to offer their service, pwede nyo siyang gawa ng funnel. Okay? So, next is makapag-create ka ng structured online promotion strategy. Like, kunwari, you're a content creator. Um, kunwari, you're a social media manager na nagti-TikTok, nagki-create ng content sa TikTok and gusto mo makilala ka ng mga tao as someone na SMM na nag-help sa lahat ng tao to learn SMM and other skills, 'di ba? So, you will be offering step-by-step guidance and clear insights on how to market yung business mo effectively. So, isasalpak mo lahat doon sa funnel mo. It's more of a clearer process na pwede nyong gawin just by having a funnel. Okay? So, yan yung mga mababasa nyo. Like, helping you decide if it's something that you need, if it's something that you want. So, yun yung pinaka-purpose ng ating number 3 structure. Okay? So, guiding potential customers toward a decision. So, another example pa is, let's say, meron ka ding competitor na nagbebenta ng, what they call this, nagbebenta ng same course, tapos titatanong sa'yo ng mga tao, anong pinagkaiba mo dun sa sa isang seller, kung same lang naman pala kayo ng ino-offer na course. So, kung sa kanya may maganda siyang ino-offer aside from the course or aside from the same product itself, dapat ikaw din. Kailangan bigyan mo sila ng option na, ay, mas maganda sa kanya. Ay, may one-on-one coaching siya. Ay, may free trial siya doon sa mga tools na yon. Ay, may guidance. Basta lahat ng pwede mo i-offer mo. So, it also helps with the decision. Sinasabi mo kung ano yung mga ma-offer mo, maitutulong mo, ano pa yung makukuha nila aside from the product itself. So, yeah, that will greatly help with the decision part. And lastly, sa action. So, action natin is driving potential customers to take desired actions like making a purchase,
signing up, or booking a service. So, ganun nga din. Customer ka or client ka kasi may nakalagay dito service. So, para siyang sa client part. Okay? So, example nung action would be, ayan, parang ganyan. Enroll now dyan sa funnel building course. O kaya, hindi, ito pala. Enroll sa funnel building course. So, lahat ng mga nakalagay dyan. So, actually, para na din silang magkasama, yung decision and action. Para na din sila magkasama. Kasi, madami ka pang pwedeng sabihin when it comes to that two structures, the third and the fourth structure. Kasi, ilalapag mo talaga lahat eh. Freebies mo, yung mga inclusions mo, yung mga, ah, tawag doon, comparison mo from other competitors, 'di ba? Kasi hindi lang naman tayo sa product nagkakaroon ng competitors eh. Doon din sa services, 'di ba? Like kayo, alam niyo naman na super dami ng mga VAs, ng mga freelancers. So, you will need your unique selling proposition. And pwede niyo siyang ilagay sa funnel niyo. Kasi kapag ka may funnel ka, para bang talagang what do you call this? Target na target mo, as in very direct yung sasabihin mo sa loob ng funnel na this is what I offer, this is what I can do for you if service, or this is what my product can help you with if product. So, as in lahat, pwede nyo talagang ilagay doon. Kumbaga, kung mahina ka sa tawag dito. Kung mahina ka sa selling personally, like kunwari, nagsisell ka ng mga products na mga kung ano-ano personally, pwede mong ibuhos lahat ng skills mo dito sa funnel. Kasi nga, si funnel din, pwede natin siyang i-update from time to time. Let's say, may bagong trends when it comes to marketing, may bagong trends when it comes to content creation, sa pagmamarket din ng product mo or ng service mo. So, it's flexible and yeah, pwede mong i-update anytime. Okay, so nag-gets naman ng lahat when it comes to action. So dito, nagkakaroon tayo ng call to action ha. Kailangan yung call to action natin is tawag dito, yung parang um tawag dito, yung call to action natin is it takes action, yung talaga mapapabili or mapapa-avail yung mga customers natin, mga potential customers natin. Okay, sige, magsagot muna ako ng question. Which is better, funnel, landing page, or website? So, it depends po, Oliver, it depends sa kailangan ni client. Kasi, may mga ibang clients ako na-encounter na meron na daw silang website. Pero, in their own terms, parang kailangan pa din daw nila ng funnel. So, it depends yun kung kailangan ba talaga ng funnel nung business nila or sila mismo. Kung angkop ba talaga yung funnel sa in-offer nila or kahit website na lang, okay na yung website na lang, 'di ba? So, yeah, it depends sa client mo. You will need to talk with your client about what their goal is, kung tungkol saan yung product nila or yung ino-offer nila. Tapos, kung scalable pa ba siya. Okay? So, yun po. Next is what are the common AI tools to be used in funnel design? So, sige, let's common AI tools, and other paid tools that will leverage productivity and quality of work. So let's discuss that next, Yos. Okay. Next, kay Ken Gabriel, ano po pagkakaiba niya sa website building? So, wala naman masyado. When it comes to web development, website development, website building, usually ginagamit niyo doon is like WordPress, Wix, um, Framer. So,
Syempre, may pinagkaiba na agad doon sa platform na ginagamit. And most of the time, talagang kailangan nyo mag-code. So doon, pagka nagbi-build ka ng website, kailangan nyo mag-code. And um, sa funnel, hindi nyo kailangan. As in, hindi nyo talaga kailangan. Not unless you want to include codings, pero um, when it comes to funnels, like ang platform natin is System.io, ClickFunnels, kumbaga parehas siya ni Wix sa ni WordPress na drag and drop lang. Pero hindi nyo talaga kailangan ng code. Kasi it focuses more on the content itself. Kasi usually ang website natin, 'di ba? Pwedeng visually appealing siya, pwedeng salpakan niyo ng salpakan ng image. It depends din sa niche ni client ha. Pero when it comes to funnels, more words. So ito 'yun no, more words. As in talaga magiging crowded siya ng words. Kasi nga you're selling something, you're offering something. So yun yung pinagkaiba niya. Ayan, answer life, na-answer ko na to. Hi, can I design a funnel that appeals to travelers looking for group tours or personalized itineraries? Noemi ba? Yung ba yung pronunciation? Ayun, yes, you can definitely do that. So that's a sales funnel. Magkaiba ba yung landing page at funnels or sales copy? So, the sales copy is etong mismong text na nasa loob ng funnel. So, hindi sila magkaiba. Hindi, magkaiba sila. So, yung copy is the text. Ayan, lahat yan. Copywriting yan. And yung funnels or yung landing page is yung nakikita nyo mismo. Ayun siya. Ayan. Answer 9. Done. Okay, so no more questions. Yung mga later, yung mga iba pang questions later natin balikan. Okay? Ayan, sige later yung funnel building does it include automation. Okay. Okay, next. So, these are niches under funnels. Baka nag-iisip kasi kayo, pag sinabi natin funnel building lang yung pwedeng gawin. But as matter of fact, ang dami pang niches under funnels. Actually, I think there are five, 5 to 6. Unless na lang may naimbento na hindi ko hindi ko alam. But yeah, these 3 niches, ito yung talagang sobrang gamit na gamit. Okay, so first of all, funnel building. So you're creating the funnel structure itself, like from scratch. You're creating the landing page. Landing page po is like this. Kung ano tong nakikita nyo ngayon. So this is a sales funnel landing page. Kumbaga, dyan naglaland lahat. Naglaland lahat kasi wala naman akong lead generation dun sa funnel ko. So, gagawin mo lahat from the sales copy, yung lahat ng structure i-apply mo, yung AIDA framework, tapos even yung order form, upsell page, downsell. So, lahat talaga, as in, pwedeng, kayang-kaya mong gawin. So, sige, sige, let's say, ano ko na lang, de-demonstrate ko na lang later para mas maintindihan nyo kung ano pa yung mga klase ng features na pwede nyong gawin when it comes to funnel building. Okay, so the tools that you can use are System.io. So, ito yung minamaster ko. ClickFunnels, Lead Pages, meron ding Go High Level, Funnelfy, ano pa ba? Super dami pa. Pero yun, yun yung mga gamit na gamit talaga as in. Bali, yung gamit ko ngayon is System.io. Hindi siya yung kasing laki ni Go High Level or ni ClickFunnels at hindi din siya kasing tagal nung dalawang yun. But, it's the best platform for me and for other people. So, it's the best platform kasi you can actually create 3 funnels sa System.io for free.
As in, wala kang babayaran. You can also create one email. Tapos, maglagay ka ng sarili mong isa lang, custom domain. You can also connect your PayPal or your, tawag ito sa isa, PayPal or Sendit account. Talagang kaya mo makapag-create ng funnel na nagpo-function na talaga. Pwede mo nang gamitin sa business mo or sa business ni client nang wala kang binabayad, sorry. Wala kang binabayad ni piso. So, it's a great platform for beginners and I highly recommend that you try it. Okay? So, next is funnel design. So, ito yung feeling ko mas patok to sa TikTok yung funnel design na word na niche. Kasi there are other tawag dito, there are other creators that focuses on funnel design. And to tell you honestly, mas madali talaga kasi yung funnel design. Kasi unlike sa funnel building na tayo yung gagawa ng copy, ng lahat ng pages, from the structure, talagang from the ground up, ikaw yung magke-create. Dito sa funnel design, ikaw lang yung nagka-craft ng visually appealing and user-friendly funnels. So, magpo-focus ka sa clean layouts, sa branding, and sa effective call to actions. So, ang mga tools na gamit natin dito is Canva, Click Designs, Figma. So, si Figma, I know, madami nakakalam ng Figma dito. And of course, Canva. Si Figma, mas gamit siya sa web design, di ba? Sa UI, UX na niche. But, we can also use Figma for funnels. Actually, as long as talagang for a web page for a website, talagang pwede mong gamitin yung Figma. But yes, we can use Figma for our funnels. Pero I think, kasi si Figma, meron siyang Figma to WordPress, Figma to Wix. Pero when it comes to Figma to System.io, walang ganon. Walang export-import. So, sadly, ano ba, para bang magda-drawing ka lang, ganon din sa Canva ha, para bang i-design mo lang yung funnel mo sa loob ng Figma or ng Canva, pero you will have to manually create it again dun sa System.io, pati sa ClickFunnels. So, yeah. ClickDesigns, ito yung isa kong pinopromote na, ano pa ba? Pinopromote ko na design tool. So, bago lang to. And I suggest you try this also. You can create websites, funnels, infographics. Para siyang pinagsamang Canva sa Figma. Pero, like the basic version lang ni Figma. Ayan. And lastly, funnel automation. So, ito yung kakaiba versus dun sa dalawa. Kasi building is from the ground up, design is just the design itself, but the automation is where the magic happens talaga. So, you're setting up systems to automatically guide prospects and included na doon ang email sequences, like email marketing, and automated follow-ups. So, actually, magdami namang mga follow-ups dyan when it comes to email marketing, but there are tons of automations that you can really do uh, for your funnel. So, papakita natin later kung ano yung mga automations na yan. Okay? So, tools na pwede natin gamitin din along with other funnel platforms or kung gusto nyo, dito na kayo mag-start. So, ActiveCampaign, Zapier, saka MailChimp. So, there are other tools as well na ang alam ko lang, for email marketing like Klaviyo, so yung mga ganon. And, ayun, kayong bahala kung ano yung gusto nyong i-pursue dito sa tatlong niche na to. Kasi kahit saan naman dyan maganda. As in, you can charge as much as you want. And actually, sige, hindi ko pa pala nababanggit. Kasi I think, the people here and the people outside are interested to know kung magkano ba talaga tayo mag-rate, mag-ask ng rate sa when it comes to funnel niche. So, you can ang ano ko, sige, kwento ko na lang.
Dati, nung bagong-bago ko, I was asking for a rate ng $50 per funnel yan per funnel. When I say na per funnel, so it doesn't matter kung let's say 5 pages yung ipagawa niya under one funnel. $50 lang yun lahat. So, hindi na yun feasible ngayon. Like, super, super baba na talaga nun. And, the lowest that you can ask your client when it comes to funnel building, funnel design, or funnel automation is 500. So, that's the lowest that you can ask. So, pwedeng nakakita kayo sa Upwork or sa OLJ ng 100 lang. So, medyo pag-isipan nyo, kung bago pa lang naman kayo, as in, pwede nyo i-take yung challenge na yon. Pero, once na gamay nyo na siya, the lowest that you can ask is 500 talaga. And it could go up to 1K, 2K, 3K, 4K. So, it depends on the complexity of the funnel itself. So, kakausapin nyo pa talaga yung client kung saan talaga kayo mag-meet. Ano yung tamang asking rate. Okay, so para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano kaganda, kung gaano ka taas yung singilan dito sa niche na to. And ano lang pala yun ha, fix, parang bang project-based rate. So, I'm not sure kung paano siya hourly kasi hindi siya totally recommended for hourly rate kasi super super maano kayo doon, lugi kayo unless na lang yung hourly niya would be between $50 to $80 hourly rate niya. So, kayo bahala. Um, Pagka naman na aral niyo na yung funnels, yung mga funnels, like nakapili na kayo ng niche dito sa tatlong to, pwede naman kayo mag-message sa akin. Gag-guide ko na lang kayo. Pwede kayo magtanong sa akin anytime. Ayan. So, gets naman po ng lahat. May nakapili na ba ng niche dito? Comment na lang po. Comment na lang. Wala pa? Nakakapili ng niche? Or ano bang niche ang sa tingin nyo magiging interested talaga kayo? Ayan. Funnel design. Automation. Funnel design. Ayan. Napaghahalataan ko yung mga gusto mag-focus sa design. Kasi super dali talaga ng design. As in. Funnel automation, funnel design. Ayan. Thank you so much sa mga sumasagot. Ayan, di daw nakakasend ng chat si Sir Oliver. Oh, currently doing part-time customer service and my clients uses ClickFunnels for order monitoring. Ayun. Ayan si Ma'am Cheryl, tatlo pa daw. Naku po. Pero kaya mo yan, ma'am. As in, kaya mo yan. For beginners, ma'am, what do you suggest to take? Eto, sige, that's a good question, ha? That's a good question. So, for beginners, what I would recommend is funnel building. Funnel building, bakit? Kasi like I've said, it's the base skill when it comes to starting on learning funnels or creating funnels. Kailangan marunong muna kayo nung pinaka-backbone. So mag-uumpisa kayo sa mismong funnel structure. So once you've learned how to create funnel from scratch na may uh, na na-create nyo na, nasundan nyo yung pinaka-structure, yung AIDA framework natin. So that's the time that you can move on to funnel design, funnel automation. So yeah, ayun. Yes, pwede lahat. Ano bang basa dito? Freight forwarding industry. I'm not sure, but I think it's possible, Kate. I think it's possible. Hello, ma'am. Saan ka po namin pwede ma-message? Um,
Saan ba ako pwede i-message? Teka lang. Sige, later po, ipapa-flash ko na lang. Funnel building. Funneling is also in Go High Level. Yes, Vicky. Pag nag-create po ba ng funnel building sa Click Design or sa System.io, mapapublish po ba siya or naka-live po ba siya? Or need pa din na parang domain provider? So, yung domain nyo, when it comes to ClickFunnels and System.io, naka-live na talaga yon. May sarili silang domain. So, sa akin, yung sa akin kasi, binili ko. Binili ko yan sa GoDaddy. But, sige, pakita ko. Itong sample natin. Ayan, makikita nyo ba to? Yung .systeme.io. So, yun yung sariling domain ni System.io. So, pagka shinare nyo na yan, let's say ganyan, shinare nyo na siya, share natin, open natin. Ayan. So, naka-live na siya agad. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng domain. Pero, based sa experience ko before, last year, kaya napabili kami ng mga domain kasi there was a time na hindi gumagana. Kapag ba sinend mo yung link sa Facebook na naka.systeme.io na domain or sa Instagram, hindi siya gumagana. Hindi siya nagsisend. So, siguro medyo sensitive si Meta. So, yeah, sensitive si Meta. It depends na lang kung saan nyo i-send, saan nyo ilalagay yung links nyo. So, check nyo na lang din kung kakailanganin nyo ng domain in the near future. Sorry. Ayan. So, sige, wait lang. Ayan. Pag nag-create po ba ng ayan pala yun. Nasagot ko na pala siya. Kasi susunod na yung dalawa if alam mo na yung first. Yes, that's right. So, yun nga, like I've said, ito po yung pinaka-recommended ko for all beginners. Pero, kung marunong naman na kayo mag-create niyan, pwede na kayo mamili kung saan kayo mag-fall down talaga. Kung sa design na lang, kung gusto niyo mag-focus na lang sa design, edi sa design tayo. Kung gusto niyo sa automation, edi sa automation tayo. Kasi there are clients looking for specific funnel freelancers or VAs. Depende sa need nila. Ayan. So, before we proceed po sa mga susunod pa na discussion, I know bitin kayo guys at ang dami talagang questions po dito sa ating Q&A tab. So, thank you so much, Ma'am Josh. Thank CR you. break muna and water break. And let's proceed naman po sa ating game for today. O, di ba natuto ka na may pag-games pa? Ma'am Josh. Ayun. Yan. Hello. Alright, so back to you. Okay. Thank you po. Share ko lang ulit yung screen natin. Yan. So, dito tayo natapos, diba, sa niches under funnels. So, next nating iti-discuss is yung role ng VAs in funnel building. So, nakikita naman yung screen ko. Can you do a heart? Yes po. Yan. Thank you so much po. Okay. So, the role of VAs in funnel building. Ano nga ba? So, first of all, research and analysis. So, yung mga VAs natin help identify the target audience, analyze their needs, and determine the best funnel strategies. So, kung ikaw mismo gusto mo mag-start sa funnel building, and ang gusto mong i-focus is yung sa research and analysis, ito yung gagawin mo. So, mag-identify ka ng target audience, mag-analyze ka ng needs, and i-determine mo yung best funnel strategies. So, it's different for every client. It's different for every niche. So, you will have to communicate with your client first kung ano yung dapat gawin na strategy or approach sa funnel nila.
Depends on their product or their service, their offer. So, more on communication talaga muna with clients. And then from there, you will be able to know and to assess kung ano yung dapat mong gawin for their business. Next is funnel design and implementation. So, VAs build the funnel structure, create landing pages, design email sequences, and implement tracking systems. So, when it comes to tracking systems, parang nandito na yung sa automation. So, kung hindi man siya sa automation, kung ang gagamitin yung platform is yung Go High Level, so, doon, nakakapag-track kayo ng kung ano-ano yung mga nangyayari na. Like, kunwari, yung funnel nyo, nakalink siya sa ads. Nakalink siya sa email marketing. So, matatrack nyo from there, dun sa high level, kung ano yung nangyayari na. And, build the funnel structure. So, talagang, dito sa number 2, building and design and implementation ang gagawin nyo talaga. From building the funnel structure, magde-design din kayo ng landing pages, magde-design din kayo ng email sequences. So, yun yung email marketing. So, that's another niche. Kung gusto niyo naman din talaga matutunan din yung email marketing para ma-offer niyo siya along with funnel building, funnel design, much better. Pero, syempre, i-gauge niyo din kung kaya ba ng time nyo? Kasi it would mean na kahit isa lang yung client nyo na ino-offera ng ganun, it would mean na parang dalawa yung gagawin nyo, focusing on funnel and email marketing. So, kayo bahala kung gusto nyo silang pagsabayin or like i-offer na lang sa ibang clients. So, yeah. Ayan, wait lang. Tignan ko yung mga Q&A. Next is content creation. So, mga VAs natin na funnel building will write compelling website copy. So, yun yung sales copy na sinasabi natin, yung content na nasa loob ng funnel. Email sequences. So, kayo din talaga yung magka-create nun from scratch. And social media posts to engage prospects. So, content creation. Ito, actually, in my opinion, dapat kasi hiwalay talaga to sa design. Well, yun naman talaga yung sinasabi natin dito sa kinaibahan dito sa number 2 and number 3. So, number 2 is just designing, but sa number 3 would be talagang from scratch, i-create nyo yung copy, like yung content, lahat ng text. So, aaralin nyo pa yon. Aralin nyo pa yung part na yon, even yung pag-create ng email sequences, email marketing, and additional, yung social media post. Like, kung content creator ka na, mas okay, mas madadalian ka. Pero for someone na, let's say, focus lang sa design, kunwari, graphic designer, tapos gusto nilang itry yung funnel design, tapos gusto nila yung pati yung content creation, aaralin din nila yon. So later on, sa next slide, didiscuss natin kung ano yung mga skills na kailangan nyo para magawa nyo tong funnels. And lastly, optimization and reporting. So actually, itong number 4 na to, isa to sa niche. Ito yung isa sa hindi ko nilagay pang niche kasi konti pa lang naman yung gumagawa nito. Pero you can totally do it if magustuhan nyo yung niche na yon. So it's called funnel analytics. So what you do as let's say as a funnel analytics VA is you analyze the data, you track the progress, and you optimize the funnels to improve conversions and generate better results. So like I've said kanina sa funnels, there are 4 stages, di ba? 4 structures. So let's say, sa awareness, nakuha nyo sila. Pero you'll see a drop of customers, yung tipong matatrack nyo, ay, hanggang dito lang sila sa part na to. Bakit kaya? So that's where a funnel analytics VA comes in, or kung ikaw mismo nagka-create ka ng funnel, um, doon mo malalaman na, ay, ba't sila nagda-drop dito? Let's say, sa decision part. Hindi ba parang mapapaisip ka,
kulang pa ba yung binibigay kong offer sa kanila or may mas maganda pa bang offer sa ibang competitors or hindi siya yung like worth the price. So kayo makakaisip kung ano yung mali. Pero ang maganda kasi doon sa funnel is talaga makikita nyo kung saan sila tumitigil. So, natatrack nyo talaga yung progress. And, when you track the progress, you will be able to tell saan sila tumigil, saan yung may problema, may kulang. Pwede nyo i-optimize pa yon, pagandahin nyo. So, that's where the updating comes in. Pwede nyo i-update para mas mapaganda nyo pa siya. And, sa mga susunod na weeks is, magkaroon ka na ng magandang conversion. Yung tipong, ay, konti na lang yung nagda-drop dito. Tapos, may mga napapabili na ng product mo or nung ino-offer mo or nung service na ino-offer mo. Ayan, ganon. So, pwede nyo din consider yon. Yung niche na yon, funnel analytics. Okay? So, baka may question dito sa role of VAs or proceed na ba tayo sa next part? Gising pa ba ang lahat? Baka nalulungkot kayo, hindi kayo nanalo dun sa games ha. Gising pa ang lahat? Mag-heart naman po. Nag-heart ba sila, mga ma'am ko? Yes po, ang dami nag-heart. Ayan. Ba't kaya hindi ko nakikita, no? Ayan, sige. Ayan, may question si Oliver, including ba sa research sa mga competitors sa business? Paano daw mag-heart? Ganito. Charot. Including mo sa research sa mga competitors sa business? Yes po. Yes po. Kailangan, um, marunong din tayo mag-research. Kasi, katulad lang din yan ng ginagawa ng ibang niche. Kung ano yung strategy na ginagawa nila. Malay nyo, may matutunan tayo dun sa strategy na yon and ma, implement natin siya sa funnel natin or funnel ni client. Ayan. Thank you. Gising na gising po. Okay, next. Ayan, dito muna pala tayo, sorry. Tools for funnel building. So, ito yung mga ano na natin na kanina, na-discuss na natin kanina. So, for landing page, pwede natin gamitin landing page or funnel. So, ConvertKit, lead pages, Instapage, Click Designs, System.io, ClickFunnels, saka Go High Level. And may mga iba-iba pa naman. And then for email marketing platforms, MailChimp, ActiveCampaign, Klaviyo. So, I think yung iba dyan pwede yung ActiveCampaign, CRM na ba to? Ay, hindi pa ata. Ayan. So, yan yung mga pwede nyong gamitin. Pwede nyong i-connect sa ibang funnel platforms. Okay? So, next is analytics tool. So, Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel. So, I think si System.io is working on na sila sa analytics part ng platform. Ang recent update nila is yung pipelines. So, unti-unti na siya magiging CRM software kasi talaga eh. So, like I've said kanina nga, hindi siya lumang medyo bago-bago pa siya for people. Pero, madami na talaga nagsiswitch as in to System.io from Kajabi, parang from ClickFunnels, switch na talaga sila. For data analysis, I'm not sure. Google pa din. Google pa din or Microsoft. And lastly, CRM system. So HubSpot, Salesforce, Zoho, yun, Go High Level. So yan po. Yan yung mga pwede natin gamitin na tools for funnels. So hindi na tayo limited sa funnel building ha. And these are the skills that you need if you're an aspiring funnel building VA, funnel VA na lang pala. So first of all, yung marketing fundamentals. Kasi after all,
Yung funnel po is talagang kailangan marunong ka how to market. So, kailangan alam mo how marketing works. Yun yung pinakaunang-una. Next po is copywriting. So, ito din, dito naman sa copywriting, hindi naman dapat magaling ka na. Or kahit sa skills dito, hindi dapat magaling ka na. Kahit sabi mong familiarity or inaaral mo pa lang. So, malaking tulong na yon. And for the second skill is the copywriting. So ako, actually, share ko lang, nag-take pa ako ng course dyan. Nag-take pa ako ng course dyan, pero simple lang, simpleng course lang naman. Basta magkaroon ako ng idea about copywriting, how I can implement it to my landing pages, my emails, my social media, my content creation, my funnels. Kasi super dami ng pwedeng paggamitan ng copywriting. So if it's something that you can learn, kahit sabihin nyo 1 hour per day or 30 minutes per day, ganon, makakatulong yun sa inyo. As in, super, super. Question, are you required to know the skills of copywriting for making funnels? Hindi, hindi naman dapat yung talaga as in deep dive. No, kahit yung ano lang, yung tawag dito, fundamentals lang din ng copywriting. Yun lang yung kailangan nyo malaman. How to, ano ba yun? Mas maganda kasi kung magiging persuasive copywriter kayo. Yun yung, Ay, yun yung maganda doon. Okay? Ayan. Next is design and visuals. So, sa number 3, you will be creating visually appealing landing pages and graphics. So, baka may magsabi sa inyo, um, what if wala po akong like skills or wala akong talent sa pagde-design? Ako lang po magsasabi sa inyo, hindi ako magaling mag-design. Hindi ako magaling mag-design, pero designing is a skill na pwede nyong ma-enhance over time. As long as araw-araw nyo siya pinapractice or every other day, makikita nyo yung difference nyo from the very first time na tinry nyo mag-design hanggang sa ngayon. Like, in the present, malalaman nyo kung gaano nakalayo yung gap ng skills nyo before and sa ngayon. So, ayun, recommend ko lang talaga is practice nyo talaga ng practicein. And ang dami namang reference dyan. Like, you can go to Pinterest, you can go to click designs, make use of the free templates ng funnels, or sa Pinterest, yung mga nagawa ng funnels doon, pwedeng gawin niyo siyang reference or inspiration, 'di ba? So, wag lang gayahin. Ayan, Sa Canva din, meron mga funnel templates, mga landing page templates. Like, super dami. Kumbaga, utilize nyo lang talaga maigi yung resources na meron tayo sa internet. So, Canva, Google, Pinterest, um, Tech Designs. Just keep on researching kung ano pa yung mga pwede nyong gamitin at gawin. Yes, ChatGPT for copywriting. Best friend ko yan. Next is communication and collaboration. So, this is one of the skills na kailangan talaga ng lahat. As in, sa hindi lang sa funnel, kundi sa lahat ng niche. So, effective communication with clients and team members. So, what if mag-isa ka lang, like isa ka lang na VA or freelancer na funnel builder, funnel designer para sa client mo. So, wala ka ibang kausap. Ang kausap mo lang is yung client mo, kailangan maging effective communicator ka. Kasi kapag nagkaroon kayo ng miscommunication or may na-miss kang info or may mali ka nagawa, may kulang, syempre ang unang magre-reap nung result na yon is yung mismong funnel mo. What if hindi maka-convert ng maayos, hindi nakakapag-convert ng sales or ng bookings, 'di ba? So, you need to communicate with your client talaga. Yun yung sinasabi ko kanina pa. It depends lahat depends sa kailangan ni client na klase ng funnel. Depende po yun sa
type of business, ano yung offer o ano yung ino-offer nila like product pa or service, sino yung dapat na sino yung target audience, what kind of copy should we create for that funnel. So, yun, super dami talaga na kailangan yung i-take note. Okay, so you won't know what your client needs unless you communicate to them, 'di ba? And lastly, tech savviness. So, um, I'm sure naman. I'm sure naman na lahat ng tao dito is may willingness to be tech savvy. Kasi nga, unlike before na ang mga work natin is may mga field work pa rin naman kasi ngayon, 'di ba? Pero if you want to be a VA or a freelancer, talagang literal babad ka sa PC, babad ka sa laptop, babad ka sa technology. So, kailangan mag-aral ka din ng mga iba't ibang platforms and tools para magawa mo yung dapat mong gawin as a VA, as a funnel VA. Okay? So, gets naman po ng lahat? Any questions or gusto nyong ano pa ba yung mga skills na sa tingin yung makakatulong kapag nag-aral kayo ng funnel as a VA? Ayun. Any um concerns tuloy? Any questions? Okay na? Sige, kung wala na, next na tayo. Okay, so this is the roadmap to start as a funnel building VA or funnel VA. So, katulad lang din actually nung previous slide natin. So, the first thing that you should do is to gain a strong understanding of funnel building principles and best practices. So, like I've recommended earlier, funnel building talaga ang pinaka dapat nyong unahin aralin before you choose any niche sa tatlo or sa apat. You need to know how funnel building works, how funnel works, uh how to create a compelling funnel, a an effective funnel, 'di ba? So, kailangan niyo malaman yung principles and yung best practices. Next is to build your portfolio. So, pwede kayo mag-create ng mock funnels for different niches. Kanina may nag-comment dito ang madalas daw niya nakikita na funnel is mga portfolio. So, pwede nyo din gawin yun. Like, kunwari, punta kayo sa System.io, create kayo ng portfolio doon, pwede po yun. Ayan. So, create mock funnels for different niches. So, for example, for a coach, fitness coach. So, gawa kayo ng mock-up funnel. Parang template lang. Para kayo mismo, challenge nyo na yung sarili nyo eh. Ginagawa nyo na talaga siya first hand kung ano dapat maging itsura. So, utilize nyo talaga yung Google, Pinterest, para sa mga templates na yan. Meron din sa System.io ng templates. Showcasing your skills and expertise. Okay, so dito mangyayari yung trial and error natin. So, huwag kayo matatakot na magkamali or matagalan. So, don't discourage yourself dahil lang parang feeling mo matagal mo siyang ginagawa. Okay lang kasi nga bago mo pa lang siya ginagawa and you're building your portfolio. So, it means you will be doing trial and errors. Kaliwat kanan. Okay? Network and build relationships. So, mag-connect po kayo with potential clients, other VAs, and industry experts. So, pwede kayo makipag-connect sa mga type of clients na gusto nyong i-focus. Like, kunwari, more on health. So, hanap kayo ng mga ganong clients, mga ganong VAs. Okay? And lastly, find your first client. So, freelance platforms, job boards, or referrals. So, ang mga platforms would be Upwork, OLJ, Facebook, LinkedIn. So, yan. Diyan kayo. Instagram din. So, ako din sa TikTok. Ayun. So, kahit saan naman, actually, makakahanap kayo na client for that. So,
Huwag tayo mag-jump bigla sa number 4 ha. Baka mamaya, nasa number 1 pa lang tayo, tapos mag-jump tayo sa number 4. So, wag po ganon. Huwag natin gagawin yan ha. Kailangan makapag-build po kayo ng portfolio kasi how can clients trust you if you don't have something that you can showcase to them, 'di ba? Which is your portfolio, yung mga kaya nyo nang gawin. Kasi meron at meron po yan. Meron at meron po magtitiwala sa inyo na i-build nyo sila ng funnel kahit wala ka pa masyadong experience, like puro mock-ups lang yung ginagawa mo. Meron at meron po yan. Okay? So, question. Sige, wait lang ha. Recommended specs po kayo ng laptop? At least i5. Um, kung kaya mo na yung i5, kung kaya mo na yung i5, goods na yan. Kung i3 naman, yung pinaka-least is yung latest, tawag dito? Latest, yung i3 11th gen, yung parang mga ganun. Yung latest generation pala, sorry, ng i3. Yun na yung pinaka-least or pinakamababang pwede niyong kunin. I have zero experience sa mga ganito. Mayroon po ba sa mga katulad ko na wala talagang experience pero gusto din kumita? Yes po. It's really up to you. Kasi, let's say ako ngayon, nagdi-discuss po ako sa inyo. And you can listen all you want, pero yung decision sa pag-take ng step towards sa ganito, na maging freelancer ka, maging VA ka, na kumita ka while just working from home or working from anywhere, it's totally up to you. So, even if ibigay na namin lahat sa inyo na lahat ng resources, lahat ng tutorials, ng guides, if you don't take that step by yourself, wala pong mangyayari. So, it's really up to you. Pag nagpagawa po ba ng funnel si client, kahit saan po bang platform gumawa ng funnel? Yes, kahit saan naman. Pero if may preference siya, syempre yun yung susundin mo. Or, let's say, parang hingan ka niya opinion, saan ba maganda? Syempre yung bibigay mo yung master mo ng platform. Where we can learn about funnels aside from YouTube, ma'am. So, first of all, sa TikTok talaga. Sa TikTok, madami ka nang pwedeng matutunan doon. You can sign up sa mga courses. Like ako, may course. Meron din yung mga courses sa Google, yung domestika. Pwede din mag-avail kayo ng mga trainings. Yon, may mga trainings din. May mga nagko-conduct ng trainings na tawag to, ibang creators or ibang company. So, yeah, super dami. Pwede din siguro gawing landing page format or parang website ang sariling portfolio, yung pinaka-resume or CV. Yes, yes, you can do that. Ayan, so, okay, so last part na natin to, and it would be the System.io walkthrough. So, I will demonstrate how to use System.io para lahat kayo magkaroon ng idea. Okay? Kung paano ba mag-create ng kahit simpleng sales funnel lang, like how to use the platform, ano yung mga features na pwede nyong gamitin. Okay? So, first of all, syempre, kailangan mag-create kayo ng account sa System.io. Okay? System.io. Yan, create ka ng account dyan. Tapos, once na nakapag-create na kayo ng account, ayan, get my free account. What will happen is, mag-send siya ng email. So, i-click nyo po yon. And then, kapag ka nagla-login na kayo, every time na magla-login kayo, kung medyo matagal kayo din nakapag-login, manghihingi siya ng OTP. Okay? So, kapag ka pasok na kayo, ganito po yung makikita nyo. Ayan. So, ganyan yung pinaka home view niya. Makikita nyo dito sa gilid is the dashboard, the new leads. So, for the last 31 days, wala akong leads. Ayan. So, ang ibig sabihin na tong leads po is yung mga nag-sign up sa funnel mo para makuha yung freebie. Free lead magnet. Okay?
So, sa akin, wala. Kasi wala naman ako lead magnet. Wala akong lead magnet ngayon. So, wait lang. Yung question ni Oliver. So, pwede na gamitin free account sa System.io. Doon na gawin sariling portfolio. Tapos yun na gamitin kapag mag-apply o maghahanap ng client. Yes po, yes. Ayan. And then, here sa right side would be the live update. So, if ever meron bumili sa'yo ng product mo within System.io or may nag-sign up na lead, ayan. Makikita mo lahat yan dito. Ayan. And then, we have the upgrade tab. So, dito tayo sa mga tabs. You will see na for the premium plan, free. Premium pala, sorry. Premium plan, wala talaga kayong gagastusin ni piso. So, you can create three funnels, pero kailangan pasok siya sa 15 steps. When it comes to steps, it means yun yung pages. So, 15 pages lang po within three funnels. So, let's say, para ma-maximize mo siya, create ka ng tatlong funnel with 5 steps each. 5 pages each. So, 15 na yan. 15 pages, 15 steps. You can create one blog, one course. So, pwede ka mag-create ng course dito. Digital stores para siyang Linktree, beacons. Yan, ganun siya. Ayan, digital store products. Yan. Link in bio, para siyang link in bio. Hindi ko pa siya ginagawa kasi ngayon. And automation, so yan. Konti lang, pero for me, super dami na yan. Super helpful na yan. Unlike kasi sa ibang platform na you still need to pay before you actually access yung platform. So, eto, libre na. Kaya madami akong accounts dito. You can create multiple accounts and that's perfectly fine. Kasi ako, tatlo yung accounts ko. I use one. So, ito, for my business. Um, Yun, tama. For my business. Second is for my mock-up, ay for my templates. So, nagbebenta din ako ng funnel templates for courses. And then the third one is yung account ko for my clients. Ayun. So, doon ako nagke-create muna. So, um, baka may magtanong sa inyo, paano po ba kapag nagpagawa si client ng funnel, tapos saan ko po gagawin? Sa account ko ba? Or sa account niya? So ako, what I do is, kine-create ko muna siya sa account ko, dun sa third account ko. Kine-create ko siya muna doon, and then, if gusto niya makakita ng update every week, send ko yung link sa kanya. Or pwedeng, yun, yung mismong link na yun, hindi naman siya mag-iiba unless na lang sabihin niya, ibahin ko daw yung link. Makikita niyo yung mga ginagawa ko every time na sinesave ko siya. Tapos, kapag tapos na, or patapos na yung project, saka ko ilalagay na sa account niya. Bakit po? Kasi, kapag every time na magla-login ako sa account niya, kailangan ng OTP. So, what if, taga-international yung, yung client ko. So, baka mamaya baliktad kami ng time zone, hindi siya online that time. Imbis na nakakapag-work na ako, maghintay pa ako ng OTP, 'di ba? Para ma-access lang yung account niya. So, I will save myself and my clients hassle. Para yun, hindi na kami ma-hassle. So, gawin ko muna sa account ko and then ilipat ko na lang sa account niya kapag patapos na. Paano yung malilipat sa account ni client ko sa account mo ginawa? Sige, later on, ano natin, discuss natin yan. Okay, so later yung mga questions nyo ha. And then, ayan. So makikita nyo naman, yung pinakamurang plan is $27 na. For us, mga Pinoy, malaki na yan. Sa Netflix pa nga lang ang mahal na, 'di ba? So, what more pa yung 27 per month? 27 dollars per month. So, let's say si client nyo, ayan, tapo. Ayun yung question pala ni Julius. What type of projects po where nagre-request si client ng 50 steps? Um, Usually, wala namang
50 steps talaga. Um, Kumbaga, kung sobrang dami lang ng funnel na gagawin mo, like kunwari, ayan, no? Ah, 10 sales funnel ang pwede mong gawin sa isang account for startup. Tapos hatiin mo siya so to 50 steps. So parang 5 pages ba? Ayun, 5 pages. So, hindi ko pa kasi natatry yung super dami ng steps as in. Pero I think um hindi siya magfo-fall sa service. Magfo-fall siya when it comes to products. Ayun, yun yung sa tingin kong pwedeng pasukin no 50 steps. And then, ayan. So, yan. Pwede nyo i-check yan ha kapag gusto nyong malaman kung ano yung mga difference ng mga plans. Pero dito pa lang sa free plan, super solved na talaga kayo. Okay? And then, itong dashboard. So, ito, wala naman masyadong nangyayari dito. So, this is the main dashboard, yung kanina. And then, the affiliate dashboard, ito. If you want to affiliate products from other tawag dito? From other entrepreneurs or sellers, pwedeng-pwede nyo yan gawin. As in. Like, kunwari, gusto nyong ibenta tong landing page in a day course. Pwede nyo kunin yung link na yan, mag-affiliate kayo from the creator. So, yon pwede yon. Lagay nyo lang siya sa link in bio nyo. And then, ayan. Ah, kasi, ano pabago-bago ng itsura. Nag-update kasi si System.io. So, from time to time, sa tingin nyo, mawawala yung ibang features, pero nakatago lang siya sa drop-down. So, you can access your contacts. So, this is where the lead generation comes in. So, ayan. Meron ako ng mga email addresses nila. So, I can send them emails. I can also create tags, pipelines. So, ayan. Ah, Ayan. So, ito, isa to sa process ng lead generation. And kung, para matrack nyo kung ano na nangyayari dun sa specific lead na yon. And then, calendar. So, this is the new feature. So, pwede kayo mag-create ng pwede nyo i-link yung Google Calendar nyo dito. Yung Zoom, hindi pa ata pwede. Hindi, tama. Yung Zoom, pwede nyo na i-link dito. Like, if ever o-offer kayo ng free consultation, so pwede niyo siya gawin dito. Okay, next is for websites naman. So we have blogs. So yung mga marunong mag-create ng blogs dyan, you can do that here. And here is where the sales funnel comes in. So sales funnel. So specifically for sales. So sige, ito na lang yung muna yung gawin natin. So for example, yung question kanina, paano malilipat sa account ni client kung sa account mo ginawa? So this is my account, 'di ba? What you're gonna do is if you want to um if you want to share this, example para yan sa client mo, click mo lang yung tatlong buttons dito sa right and then click share. You're gonna copy link to clipboard and then isa-send mo na yan sa kanya. Tapos let's say yan, click ko yan. Tapos, let's say, I will log in. Teka lang, open natin si Google. Ayan, wait lang ha. Ay, ayaw lumipat. Ayaw lumipat ni Google. So, let's say na lang, i-paste ko dito yung link. As long as naka-login na po yung System.io account, nung pag-sharean mo ng link, you can just paste yung link dito and automatic na yon share dito. Ayan. So, sa akin, nag-notif na hindi na-share kasi ako yung owner ng funnel. Pero, magiging color blue yan if sinend ko yung link sa iba. Okay? Gets naman po? Ayan. So, sige, create tayo ngayon ng simple lang. Super bilis lang. So, click create. So, sell.
Gamit tayo nung original na domain from System.io and then uh, sample 1. So if you're selling a product or service, ito i-choose nyo yung sell. And then the currency would be, let's say, Philippine peso. So, i-click lang natin yan, yung sample 1, and automatic na naka-add dito yung order form and thank you page. Kasi nga, sales funnel siya. Ibig sabihin, talagang obliged sila mag-create ng order form and thank you page. So, for example, i-exclude na natin yung landing page, yung super daming laman. Ang gawin na lang natin is order form. Tapos, rekta na nila, order na sila doon. So, eto, pwede kayong mamili ng template, i-preview, para if ever gusto nyo yung itsura niya, ayan, nag-crash ata to, pwede nyo siyang gamitin. So, na-preview ko na siya, just click select. Ayan, so order form, palitan na lang natin yung URL path na order. Tapos, click nyo somewhere, dapat po yung checklist, ay yung check item lumabas. Ayan. So, huwag niyo muna pansinin tong affiliate kasi medyo mahirap pa siyang gawin. Focus lang muna tayo dito sa digital product. So, let's say ang ibebenta nyo is digital product. What you're gonna do is create another digital product. So, example, ebook about funnels. Ayan. Ebook about funnels. Tapos, ang resource po, kung saan nila ma-access, pwedeng, and then, sige, wag na natin lagyan ng resource muna. Ito na lang, price plan. So, ang price plan natin for the ebook funnels, ebook funnel, kung gusto niyo na one-time payment lang siya, ito po yung i-choose nyo. Okay? Tapos, kung meron na kayong existing price plan na same sa previous funnels nyo, mamimili kayo. Pero for this demo, hindi tayo mamimili ngayon. Gagawa tayo ng panibago. So, if I did not find the right price plan, I'm gonna create a new one. So, example, ayan, ebook funnel. Ayan, ebook funnel. Gawin na lang natin same for everything. Tapos, one-time payment siya. And then, let's say, 150. 150 pesos. Ayan, so save natin. Ayan. Yan, pag in-edit natin tong page, so if i-edit nyo yung order form nyo or yung any other pages po, nandito na siya, okay? So, ganyan ang itsura niya. And these are the features listed at the left side. So, we have text. So, very straightforward naman lahat ng features dito. May pang text, may pang headline. So, headline is yung mas malaki. Ay, nawala. Ba't nawala? Ay, ito pala, yan. Yan pala itsura. So, ito po, ito po headline, tapos ito text lang. Pag mas maliit. Pero pwede nyo din siyang palakihin dito. Just click on the text itself. So, font size, adjust nyo lang. If you want it to look uh, bigger, you can also choose the font type. Tapos, you can choose the text background color. Kunwari. Ayan. So, pangit siya tignan. Tanggalin natin ngayon. Kiklik natin yung, ayan, yung remove color. Remove icon. Okay? Tapos, bulleted list. So, let's say you want to put here the bulleted list. Ayan. So, maubos na yung time natin. Sorry, sorry. If you want to put a bulleted list or gamitin yung ibang features, just drag and drop. As in, super dali niya lang i-drag and drop. And you will see, kapag nagda-drag po kayo,
yung makapal na color blue na line. So, ibig sabihin, dyan siya sa area na yan, madadrop. Tapos, kapag gusto mong i-delete yung dinagdag mo, nandito siya sa right side. Click mo lang yan. Okay? We also have column layouts. So, pwede yan, 4. Pwedeng dyan sa row lang na yan. Pwedeng dito sa pinakababa. Ayan. So, talagang konti nga lang talaga yung time natin. Pero, it's pretty straightforward. Just keep dragging. Pwede nyo i-explore to on your own. And if you have questions, mamaya i-flash ko kung saan nyo ako pwedeng kausapin. Ayan. So, we have forms as well. Ito, form yan. Form lahat yan. Kapag gusto nyo kunin yung info nung bibili ng product nyo or nung mag-avail ng service nyo. So, yung nakikita nyo pala, yung inad natin kanina na offer, 150, nandito na siya. Ayan. So, yan. Gets naman po ng lahat. Sorry ha, may clean time natin. Pero, mamaya pakita ko sa inyo yung, yung account ko kasi may tutorials din ako doon. Part 2, please. Ayan. Thank you so much po. Ayan. So, gagawin na tayo guys sa question and answer siguro kasi madami naman nang nasagot si Miss Just dito sa Q&A. Meron pa po ba tayong siguro mga 5? Pwede ba tayong magsagot ng 5 questions? Pili na lang. Okay, sige. Okay, sige. Yung kanina kay Ma'am Cheryl, under sales funnel po ang tab, yes. After we build sales funnel, ayan po yung link na ibibigay. Yung gagawin ko po, trial is skincare, then nakalink ang tab papuntang Shopee or TikTok. Ayun, pwede mong gawin yan. So, kunwari yung text, um, na to, pwede mo siyang i-highlight, tapos ito yung link. Ayan, pwede ka maglagay ng link dyan. So, let's say yung link kanina, tapos click save. So, kapag kinlik nila yan, automatic mapupunta na sila doon sa link na ginawa mo. Or pwede din po na button. Yan. If ever, kung gusto mo ng link, malalagyan mo siya dito. Ayan. Kapag kinlik nila yung link, ito yung action when button click, ang pwede mo pong piliin is open URL and just paste the URL here in the text box. Madadirect na sila doon. Yes, yes. Questions? Pag GCash po, yes, ilalagay na lang yung GCash number. Kasi wala tayong option doon. So, FYI lang for everyone, ang pwede lang sa Philippines na payment method is itong dalawang to. PayPal and Zendet lang. So, si Zendet, mahirap mag-apply dito eh. I think nanghihingi na ata to ng BIR kasi hindi na ako inabutan nun eh. But for PayPal, ayun, madali lang mag-create and i-link. May nagtatanong mga ma'am, meron pa po bang kasunod itong webinar? Yan na, idadirect na namin kayo kay Miss Jack. Kasi meron siyang tutorial. So, Mm-mm. message nyo na siya. Meron siyang, for in-depth, kung gusto niyo one-on-one. Per group ba yung ginagawa mong tutorial? Hindi, actually, dinadirect ko muna sila sa TikTok ko kasi nandun yung content ko. Like, yun Oo. muna yung sundan nila. And then, if they find it interesting, if gusto nila na talaga deep dive na, Mhm. that's when I can offer yung one-on-one coaching ko, yung course ko, ayun. Yes, ayan. So, nasagot na kayo. Follow niya na muna si Miss Josh and then yun yan. Nagla-live yan si Miss Josh. Napanood ko. First time ko lang magpakita sa live, sa webinar. Hindi ko Ayan. na Ngayon, magpakita. doon siya dala sa TikTok nagla-live. So, pwede kayo na magtanong sa kanya during her lifetime. Tapos, yun nga, pag in-depth, message yun na siya. Yes. Ayan, Alright. sige po. Ay, flex ko na lang mga ma'am. Yeah, Ito, para sure. saan nila Ayan. ako ipa-follow. Ayan, dyan nyo na lang po ako i-follow.
Ayan, isa lang yung account ko for TikTok and May Instagram. scammer din. May nangi-scam din sa Ang dami nagme-message sa akin. Sabi nila, nag-offer tapos ano pa, yung English, balik ano pa. Parang ano, Mali pa. i-translate lang. Oo, ayan. Yan lang kanyang exclusive account. Huwag kayo, Yan lang basta po pag ha. sa singilan na, make sure na si Miss Josh talaga, hindi yung scammer. Ayan, thank you so much po. Ayan lang yung accounts ko. Ayan, screenshot niya na guys. Okay, so clear na siguro tayo sa ating Q&A. Let's wrap it up, Lassie. Yes po. Ayan. So, pa-like and follow po si Ma'am Josh. So, kung Thank nabitin you. kayo, kung nabitin kayo sa naging usapan, kasi ang funnel building, hindi kaya ng 2 oras lang na Lang discussion. talaga siya, yes. Mahaba-habang usapan at kung gusto mong magtuloy-tuloy pa yan, like and follow si Ma'am Josh sa TikTok, also on Facebook and YouTube na ma'am, meron din po sila. Hindi, wala. Yun lang. Wala, okay. Facebook and TikTok. Ayan, si Freelance Girly. Ayan, and take this opportunity na rin para bigyan naman natin ng maraming heart, maraming clap. And thank you for sharing your expertise po dito sa ating niche, Ma'am Josh, which is the funnel building. Thank you so much, Ma'am Josh. Thank you po. Salamat po. Ayan, everyone, thank you din sa pag-join. At dito na po nagtatapos ang ating free webinar for today. So, mag-plug lang po kami ng aming socials din ng VAME Philippines. Please like us on Facebook, Instagram, and TikTok, and also YouTube, VAME Philippines. Isa lang din po ang account ng VAME. Meron din po kaming mga scammer, mga poser na sinasabi nila yung mga small task, yung mga basta babayaran daw sila pag ginawa yung task na to. So, wag kayo agad maniniwala. So, mahalaga talaga na check nyo, verify nyo kung sila talaga yung account na yon. So, palike and follow Vame Philippines. And I think that's all. And back to you, Ma'am Glenna. Yes, and pag dinirect na kayo sa Telegram at meron ng usapan na maglalabas kayo ng pera, hindi po kami yon. Katulad Oh, dito, kami pa ang nagbibigay ng pa-premyo at free free. certificate sa inyo. Okay? Wala kayong babayaran. Attend lang kayo ng webinar. And speaking sa certificate, so I already sent the link for our attendance that will be based also para sa free certificates, and I see that it's all working and marami na pong nag-fill out. So yan, shout out lang sa dalawa pa nating winner, si Jen Amola and Ronaldin Anpatente. Baka maputol na tong webinar, send mo na lang yung GCash mo doon sa FB page, okay? So sa may mga struggle naman, mag-click dito sa ating attendance link. Message nyo lang kami sa FB page, send us a screenshot na umattend kayo dito sa funnel building webinar, and then send nyo na rin yung full name and email niyo para masendan namin kayo. Alright? So, yun lamang, taas ang kamay sa mga gustong sumama sa picture taking with Miss Chash. And yan, papromote na namin po kayo. Yeah.